Mga kapatiran, tayo po ay muling magsasama-sama para sa isang pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. Salamat at ating sadyang nilalaan ang araw na ito para siya ay tawagan at ating pakinggan. Tayo po ay makikinig ng mensahe sa oras na ito at ang mensahe po na ating pagbubulay-bulayan ay kung paano tayo pinagkakalooban ng biyaya ng Panginoon at kung paano ang mga biyayang ito ay ginagamit natin para sa kanyang kaharian. Ang ating mensahe is in getting the blessings as well as in dispensing the giving of these blessings to others that they may be blessed as well. Bago po tayo makinig ng mensahe today, let us look up to God in prayer. Salamat Panginoon sa pagkakataon na muli inyong ipinagkaloob sa amin para kayo ay amin pong tawagan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Thank you Lord for the opportunity na inyong ipinagkakaloob sa amin every day of our life. In the midst of all this non-presence sa bawat kapatiran physically, naruroon pa rin kayo nagbibigay sa amin ng encouragement at ang inyong salita ay yaman na amin pong ipagmamalaki. Salamat Ama na hindi nyo kami pinababayaan. This morning, we would like to ask for your Holy Spirit's guidance to help us to understand your word and help us, Father God, to appropriate this para sa aming pamumuhay. Makita nawa na ang bunga ng mensahe batay sa inyong salita ay aming magagawa sa tunay naming paglilingkod sa inyo. Salamat Ama. Salamat sa bawat kapatid na makikinig ng mensaheng ito ngayong umaga. Pagpalain po ninyo kaming lahat. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Ang mensahe po natin sa umagang ito ay mensahe kung paano tayo binibigyan ng blessings ng Panginoon at kung paano natin dinidispense ang blessings na ito para sa kanyang kaharian. It's getting and giving. Based on the book of Matthew chapter 5 verses 3 up to 10. Ito po ay ating kaugalian na tawagin na the Beatitudes, no? Beatitudes. One theologian said that the Beatitudes really is about beautiful attitudes. Beatitudes, no? There are 4 ways po to understand the Beatitudes. There are 4 ways. Ang Beatitudes po ay code of ethics ng mga disciples. Ito po ay standard ng conduct also for all believers na dapat nilang isaisip. So they are code of ethics ng mga disciples of long ago and they are the conduct of standard of living by our co-Christians in our days. Ang Beatitudes po ay they contrast kingdom values, the eternal values, with worldly values, which are temporal. So the Beatitudes is a contrast of what is eternal and what is temporal. Thirdly, ang Beatitudes is a contrast of the superficial faith of the Pharisees at saka yung totoo na pananampalataya at paniniwala ng mga anak ng Diyos na ninanais na makita sa kanila ng Panginoon. So it's a contrast ng superficial faith ng mga Pharisees at yung real faith ng mga Christians. Ang Beatitudes show the Old Testament expectations will be fulfilled in the New Kingdom. In the New Kingdom. Ito pong Beatitudes, the Sermon on the Mount, otherwise, are not multiple choice. Pick up kung ano ang nais mo at iwanan mo kung ano ang hindi nais mo, no? The Beatitudes, itong the Sermon on the Mount must be taken as a whole. Kasi po ay nagdi-describe ito kung paano tayo mabubuhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Ang napakaganda po sa Sermon on the Mount, the Beatitudes, ay yung sinasabi nito na how we are blessed. Dito po, Jesus Christ turns the world's idea
into happiness upside down. Para sa kay Jesus Christ, ang happiness means hope and joy, independent of outward circumstances. Para makita natin at ma-experience natin ang pag-asa at kaligayahan, joy, we must follow Jesus no matter what it costs. And that is actually how we experience the deepest relationship with our Lord Jesus Christ. In verse 6 of chapter 5, ang sabi po rito, God blesses those who hunger and thirst for justice or righteousness, for they shall be satisfied. God blesses those who hunger and thirst for righteousness, yung wasto, katwiran, at sila ay magkakaroon ng satisfaction. Mayroon pong isabuhay na pangyayari ng isang pangalang Russian writer na si Leo Tolstoy. Siya po ay mayaman, aristocrat. Isinilang siya noong 1828. At nabuksan niya yung Biblia po. At nadako po doon sa Matthew chapter 5, 6, and 7, yung Sermon on the Mount. And he read through this passage, and what went through was a life-changing religious crisis na ginawa ng Panginoon sa buhay ng isang taong ito. Dissatisfied with traditional Russian religion, he discovered the Sermon on the Mount. Ito po ay sa Matthew chapter 5, 6, and 7. And sinimulan niya na isapamuhay ito sa simple lamang at first, and then later on, he loved to do it. And then, he actually experienced forgiveness from the Lord. He gave away most of his fortunes, si Leo Tolstoy. At siya po ang nagsimula ng mga charitable institutions at nagsimula rin siyang mag-proclaim ng good news, gospel about Jesus Christ. Maaring ang iba sa inyo ay nakabasa ng kanyang classic na writing na ang title ng libro ay War and Peace. Ano po? Sa kahuli-hulihang buhay ni Leo Tolstoy, nagsimula siyang magsulat ng marami ring mga short stories o mga parabola. And kanyang kinikwento ang tungkol sa buhay na mayroong kinalaman sa principles ng Sermon on the Mount. Ang isa sa mga sinulat niya na short story is, How much land does a man need? Gaano kalaki ang lupa na kailangan ng isang tao? At dito po sa isang maikli na kwentong ito, kanyang kwininto ang buhay ng isang taong ang pangalan ay si Pahom. Ano po? Isa pong pulubi na nais niyang magkaroon ng kaunting lupa. At ang sabi niya sa kanyang sarili, kung mayroon lang akong isang maliit na bahagi ng lupa, hindi na ako matatakot sa demonyo, sa devil himself, sa kay Satan himself. Nang sinabi niya ito sa kanyang sarili, the devil heard Pahom's boast, pinagyabang yung kayabangan niya. And then, ang ginawa ng devil ay binigyan si Pahom ng opportunity para mag-obtain ng lupa na ninanais niya. At nang naruruno sa kanyang kamay, hindi siya na-satisfy at siya ay naging mayaman. And nag-move siya sa interior ng Russia para higit na maging mayaman. At doon nakilala niya yung local chief na nag-provide sa kanya ng challenge. At ang sabi ng local chief ng interior ng Russia, sabi niya, pwede kang mag-own ng more land. Magsimula ka rito sa iyong kinatatayuan and walk as far as you could, anywhere you want to walk. Go a distance and cover as many lot and lands you could cover, hanggang sa makarating kang muli dito sa iyong kinatatayuan, and you will own
that land. He accepted the challenge, and early morning, tumayo siya sa place na yaon at nagsimula siyang maglakad. Walang katakot-takot na lakad. At sinimulan niya ang mahabang lakbayin at malapad ang kanyang nakuber na lupa. At nang malapit nang matapos ang araw, narating niya yung kanyang kinaroroonan nang nagsimula siya. Exhausted and tired, no? He actually stumbled back on that point where he started. And his hand reached out to touch the spot where he started. He fell to the ground. Si Pahom, nang siya ay natumba, was dead. Si Tolstoy na nagsulat po ng kwentong yaon, ay nagtapos ng kanyang kwento by saying na, you own the land 6 feet from your head to your heels. That is the land that you needed. Hindi niya nakuha na gamitin at gawing pagyamanin ang lupa na ninanais niya. In the kingdom of heaven, ang wealth, ang possession, ang kapangyarihan, ang authority ay hindi importante. Sa mga kingdom people, they seek different blessings and benefits. Yung mga anak ng Diyos, iba ang kanilang naisin, no? And they have different attitudes about things, owning things, and getting things into their hand. Ang atin bang attitude ay carbon copy ng attitude ng sanglibutan na always want to have something? Yung ninanais niya na nating makamtan ang lahat. Ang ating attitude ba is an attitude of pride, kahambugan, o naisin na magkaroon ng kapangyarihan? O ang ating attitude ba reflects the attitude of being humble, being self-sacrificing, katulad ng ating Panginoong Hesukristo na hari natin? Si Jesus Christ po ay nagsimula ng kanyang Sermon on the Mount with words na kung ating mapapansin, seems to contradict the worldly good so defined by the world. But God's way of living usually contradicts the world's. If you want to live for God, you must be ready to say and do what is strange it may seem to you when you consider it as against the world. You must be willing to give when others take. You must be willing to love when others hate. You must be willing to help when others abuse. And by giving up your own rights, you must be willing to serve others. You will one day receive everything God has in store for you. If opposite of what the world is, you do the things which are beneficial to God's kingdom. Unang-una po, kapag ang isang naniniwala sa Panginoon is obsessed with acquiring anything, yung naruroon sa kanya, yung naisin palagi na magkaroon ng marami na ari-arian o anumang bagay, lupa kaya o sasakyan o yung pinakamagandang damit na nais maisuot araw-araw, kapangyarihan, kayamanan, possessions, we are choosing to follow the devil himself if we have that in our mind. And Satan has got into us. He will use our greed to destroy us. That is how the evil one works in us. Ang problema ngayon sa sanglibutan ay hindi yung ikaw ay pulubi at nagrereklamo. Hindi na ngayon yon. Ang problema ngayon ay naruroon ang lahat ng kayamanan at ang kayamanan ay nagdadala sa atin sa kasamaan dahil maraming mga bagay ang ating nakakamtan na kahit na hindi ayon sa naisin ng Panginoon, natututo tayong
mag-idolize ng mga material things na ito. Ang sabi sa Matthew chapter 16 verse 26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Kapatid, do we invest for our temporal needs here on earth? Of what purpose is it if we have all of these things kapag ka life has ended? Sa Acts chapter 20 verse 35, mga gawa, kabanatang 2, talatang 35, ang sabi roon, it is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. Nagkaroon ako ng recent experience nang ako po ay nagpapasirox at just a few weeks ago, nagpapasirox ng lecture para sa pagsasanay ng mga estudyante sa seminary. I have a broken, hindi nagpapangsyon na printer dahil nag-giveaway. Nagpa-Xerox ako. And kailanman I never paid for a Xerox, a copy, short size na coupon band na 8 pesos per copy. I have 16 copies to be Xerox. So I paid 8 pesos per copy. Short size. That is only black and white. It's not colored Xeroxing. Nakakalungkot po. Nasasaktan po ako. Sapagkat napakataas po ng charges. Sinasamantala ng mga negosyante sa taon ng mga may pandemic na singilin ang kapwa because of greed. May isang nanay po na nagbili ng ulam, yung bangos na inihaw. Ang sabi niya ay makabili ng isang bangos na inihaw para hapunan namin. At nang sabi niya, pakibalot na lang para dalhin ko. At nang binayaran niya yung bangos na binili, dinala niya sa bahay ng diretso, nakabalot naman. Pagdating sa bahay, ang sabi niya ay, bakit isang bangos lang ang binili ko? Bakit 2 bangos ang nakabalot? Ang sabi niya sa kanyang anak, in-law, ang sabi niya sa babae na anak niya na in-law, sabi niya ay, anak, nagkamali ang nagpabili sa akin ng isda. Isang isda na bangus ang binibili ko, 2 ang binalot niya. Babalik ako sandali at isasauli ko ito. Nanay, malayo yung binilihan mo. Maglalakad ka na naman, gabi na naman. Huwag na, kasalanan nila yon. Nakalimutan kasi nila, kasalanan nila yon. Ano po? Sabi ng kanyang daughter-in-law. Ngunit nagbalik pa rin yung kanyang nanay at sinauli doon sa tindahan. And sure enough, yung may-ari ay nagsabing, kaya pala kulang yung bangos dahil 2 ang naibalot ko sa'yo. At nag-atubili ka pang bumalik dahil binalik ito sa akin. Maraming salamat. Ang natanggap niya ay pasasalamat. But that is not enough. Ang natanggap niya ay yung kanyang clear conscience na hindi siya nagsamantala ng kahinaan, pagkalimot ng isang tao. A certain pastor was talking to his member and he was telling the member in relation to his dedication and commitment to the Lord. Ang sabi niya, kapag ka ikaw ay may 25 na baboy na inaalagaan, are you willing to give 10 of your pigs to the Lord? Ang sabi ng member niya, of course, pastor, I am willing to give 10 of my pigs out of the 25 sa Panginoon. Ang sabi ng pastor ay, if you have 10 pigs, are you willing to give 5 of those pigs to the Lord? Opo, pastor. Pag mayroon akong 10 na inaalaga ang baboy, bibigay ko ang 5 sa Panginoon. Ang sabi ng pastor, kapag ka may 2 kang baboy, are you willing to give 1 of your pig to the Lord? Ang sabi ng member na nakikinig, sabi niya,
Aha, pastor, siguro alam mo no, siguro alam mo na dalawa ang baboy na inaalagaan ko. Kaya ang sabi mo, tinatanong mo ako kung yung isa ay ibibigay ko sa Panginoon. Pastor, walang ganyanan. Walang ganyanan. Alam po ninyo kapatid, some people are always wanting to have more. They are greedy for more. Pero yung anak ng Diyos, yung godly, yung Christian that is, always love to give. Ito po ang buod ng sinasabi ng Proverbs 21 verse 26. Ang ilan sa mga tao ay nagnanais na magkamit ng marami pa. Gusto nilang maangkin ang marami pa, higit kaysa sa kanilang naroroon, sa kanilang nasa kamay nila. But the godly people always love to give. They love to give. Pangalawa po, ang highest goals ng isang anak ng Diyos ay yung magbigay. It should be giving, not getting. After all, hindi ba ito ang sinasabi ng Sermon on the Mount? Ito ang buod ng Sermon on the Mount. The attitude of giving. In Luke chapter 6 verse 38, ang sinasabi roon, magbigay kayo at kayo ay bibigyan din. Husto, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Ang isang anak ng Diyos na papatawad ay nakikita sa kanya yung spirit na magpatawad dahil siya unang-una ay pinatawad ng Panginoon. The same experience that he had when God forgave him is the same experience that he want to share to other people. Kung ang isang tao ay critical rather than compassionate, he will also receive criticism. Kung ang isang tao ay palaging tinatrato ang kanyang kapwa generously, graciously, and compassionately, yung may kagandahang loob at awa, anuman ang qualities na related dito, ang lahat ay ibabalik sa kanya the same measure that he gave. We are therefore to love others, not judge them. Ito minsan ang malaking pagkakamali. Kapag may experience tayo sa isang tao na masagwa, yung experience na yaon ay nadadala sa ating mga decision making sa ating pakikitungo sa kanya sa maraming mga bagay. Sa mga gawa, kabanatang 2, talatang 35, ang sabi, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Si Jesus Christ ang nagsabi, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Itong mga salita pong ito ng ating Panginoong Hesus are not recorded in the Gospels. And itong mga sayings na ito perhaps have been passed on orally through the apostles. Directly, there was no record that Jesus said this, but it was given to us through the writings of the apostles. In Matthew chapter 10 verse 8, ang sabi po roon, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may kitong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Get me? Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad.
Jesus Christ gave the disciples a principle to guide their actions. Dito po ay nilalatag ng ating Panginoon ang ang attitude na dapat na maging practice ng isang mananampalataya sa kanilang pakikitungo sa kapwa. Freely ye give, freely ye receive, freely give. Dahil sa ang ating Panginoon ay nag-shower sa atin ng maraming blessings, kanyang binibigyan tayo ng maraming pagpapala, dapat din na we should give generously to others. Ito man ay ang ating oras sa pakikinig sa kanila, ito man ay sa ating pagsalo-salo sa pagbigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan, o kaya ay sa kanilang pangangailangan ng pag-ibig mismo para maipadama natin sa kanila kung sino si Kristo. Kamusta po ang inyong pakikipaglaban sa kaugalian na mapaghangad? Yung kaugalian na greed. Yung bang akin ito. Sa panahon na palaging nakikita natin yung nagsiselfie, na ang iniisip ay yung kanilang sarili. Hindi ko malaman kung yung iba ay may bahagi sa kaisipan. Ang tinuro sa atin ng Panginoon is that what it means to sacrificially give to God and to others. Yun po ang tinuturo sa atin ng Panginoon, kung paano tayo magsasacrifice na magbigay sa pangangailangan ng iba kaysa sa ating makasariling mga naisin. Mayroon pong nagsulat ng isang tula. Hindi po sinabi ang kanyang pangalan, pero babasahin ko po sa inyo ang tula in simple English. Slowly, because its meaning would encourage us more in our Christian life to live in compliance with the commands of our Lord. Ang sabi po ng tula, I don't know how long I have to live, but while I do, Lord, let me give some comfort to someone in need by a smile or nod, kind word or deed. Let me do whatever I can to ease the things for my fellow man. I only want to do my part, to lift a tired and weary heart, to change folks' frowns to smile again, so I will not have lived in vain. I do not care how long I live, if I can give and give and give. First, ang isang buhay, kapag ka-obsessed siya, yung nandun sa kanyang puso ang palaging maghangad ng maraming mga bagay, anything, lupa, sasakyan, damit, kayamanan, possessions, atin pong tinutsus ang magsunod sa devil. Yung hangaring yaon ay hangarin yun ng masama, si Satanas para sa atin. At Satan has got us. He will use our greed to destroy us. Hindi pa ako nakakakita ng maraming mga tao na nagkamal ng maraming hirap na sumusunod sa Panginoon ng totoo. Ang karamihan ay nawawalay sa Panginoon. Kahit na nga yung Christian minsan, pag hindi siya strong sa kanyang faith, nawawalay siya sa Panginoon. Pangalawa po, ang ating highest goals as a Christian should be in giving, not getting. It is in giving, hindi getting. After all, yun po ang buod, focus ng Sermon on the Mount. At yun po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Si Edwin Markham
ay nagsulat po ng isang tula na ang title ay The Shoes of Happiness. The Shoes, ang sapatos ng kaligayahan. Doon po ay kwininto niya sa tula ang tungkol sa isang, nasabi ko na ito sa inyo minsan, but to give an example, because this is a very nice illustration. Na po, si Edwin Markham po ang nagsulat nito. Ang isang tao po na pulubi, shoemaker ho siya, nagagawa ng sapatos. Ang pangalan niya po ay si Conrad, na nagini po siya ng gabing yaon na kinabukasan ang Panginoon ay dadalaw sa kanyang shop. At dahil parang totoong-totoo yung kanyang panaginip, dahil siya po ay naniniwala sa Diyos, inayos niya ang kanyang shop. Binigyan niya ng decoration, nilinis niya, at ang lahat ay prepared to accommodate his divine guest kinabukasan. At buko doon, nagluto po siya ng paborito at masarap na mga pagkain para pag dumating ang master, the following day, mayroon siyang maipapakain man lamang. At kinabukasan po, umagang-umaga, 9:00 po ng umaga, nag-aantay siya, waiting on the door for the divine master to come in. It was true in his dream. Ngunit nang dumating ang 9:00, wala pong dumating na divine master na inaantay niya. After some few minutes, after 9, dumating po ang isang pulubi, old man, a beggar, no? Na ang kanyang paa ay sugatan. Wala siyang sapatos. Sabi niya, hali po kayo. Kakaawa naman kayo. Pagod na pagod, uhaw na uhaw. Kumain muna kayo, mainom muna kayo ng tubig. At binigyan niya ng pair of shoes, yung pulubing yaon. Pagkatapos, nagbalot siya ng kunting pagkain para sa kanyang paglalakbay, mayroon man lamang siyang makain. And he dismissed that man happily. Contented in his heart, Conrad said, Lord, salamat at natulungan ko po yung taong yaon. At nang nag-antay si Conrad ng hanggang 11 o'clock, sa pag-asa na darating ang kanyang divine guest, at nang nag-alas 11, wala hong dumating. Wala ho. Half hour past 11, ano po? Mayroong isang matandang babae na nagpapasan ng firewood. Kuba na ho siya sa bigat ng kanyang dalahin. At sabi niya, Ale, masyado pong mabigat yung dinadala mo. Magpahinga ka muna, halika, bigyan kita ng tubig at kumain ka na lang kaya. At pinakain niya po. At masaya yung old woman na yaon. Dala yung kanyang firewood para gagamitin sa kanyang pagluluto, umalis at nakita niyang nakangiti dahil yung kanyang kagutuman at kahirapan ay naibsan man lamang. Nang malapit nang matapos ang araw at about 4 o'clock in the afternoon, he was waiting patiently for the divine guest na pupunta sa kanyang shop. He waited and waited until near 6 o'clock in the evening, nang nagkakagat na ang dilim. Wala ho. At may isang bata na umiiyak at lumapit sa kanyang doorstep at ang sabi ni Conrad, anak, bakit ka umiiyak? Hindi ko po alam kung saan ako. Hindi ko makita yung aking nanay. Sabi niya, gabi na ito. Madilim na. Halika sandali. Kumain ka muna. Kanina ka pa ata nawawala. Baka gutom ka. Kain ka muna. May pagkain ako rito pa. At pinakain niya yung bata. Pinainom at pinahinga ng sandali. At ang ginawa niya, sinamahan niya yung bata hanggang sa makita niya ang kanyang nanay. And then, nasiyahan ang bata. And then he went home to his shop. Discouraged, hurt because the divine master that he was waiting for did not come. And then silent, he bowed his head. And then he asked himself, bakit? Bakit kaya hindi siya dumating? And then a whisper comes to him. At ang sabi po, Conrad, dumating ako sa iyong shop.
3 times akong pumunta sa iyong shop. I was that old beggar who was tired at binigyan mo ng sapatos. I was that old woman na nagpapasa ng firewood at pinakain mo ako at binigyan mo ako ng bagong vigor para ako ay makauwi. Ako yung bata na sinauli mo sa nanay nang siya ay nawawala. I visited you 3 times. And you were a good man because you did not mind the need ng ibang tao. You did mind the need of others. You did not mind so much ng need na dapat i-reserve para sa akin, kundi sa kanila na nangangailangan, ibinigay mo. And that is how you are to me. I visited you. Kagandahan mo ay magmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailanman di papabayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan, sa iyo sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko'y tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan sa dakong
iyong dilim. Mananatili sa'yo, Mananatili sa iyong lilim. Let us pray. Panginoon, salamat po na ang goal ng isang anak ng Diyos, may need kami sa sanglibutang ito. Ngunit tulad ng sinabi ng inyong salita, ang aming pangangailangan ay inyong ipagkakaloob accordingly. Sabi, huwag sobra dahil baka makakasama sa amin. Huwag namang kulang dahil makapag-iisip kami ng masagwa. Contented. Sabi ni Paul, we must be contented with what you give. And thank you, Lord, for the encouragement of your word this morning. Sa gitna ng maraming kakulangan dahil ang karamihang mga kapatiran ay walang trabaho because of this pandemic, walang open na mga negosyo na nagsusustain ng aming hanap buhay. Salamat, Ama, na patuloy pa rin kayong nagbibigay ng aming mga pangangailangan. You are indeed our great God na nagsusupply ng lahat ng ito. Salamat na hindi lamang na physical needs ang inyong ipinagkakaloob sa amin, higit sa lahat yung aming spiritual needs. Pinupunan ninyo kami kapag kami ay discouraged sa buhay. Kapag kami ay nauuhaw ng inyong salita. Kapag kami ay kulang ng aming pananampalataya, naruroon kayo. Inyo kaming tinatapik sa aming balikat at pinagsasabihan na muli sumampalataya at sa inyo ay manalig. Salamat, O Diyos. Salamat sa mga anak na inyong pinipreserve sa kanilang buhay, sa mga ginagawa nila. Salamat na kahit malayo kami sa isa't isa, naruroon kayo, nagbibigay sa amin ng inspiration. Thank you, Lord, for your word today. We thank you for the friendship that you have given sa isa't isa sa amin. We reach out each other through our prayers. And through your word, you encourage us to be faithful. Panginoon, aming dinudulog sa inyo ang mga iglesia na katulad namin ay nagsasamba sa araw na ito. Nawa pagpalain ninyo ang kanilang mga paglilingkod. Salamat, Ama, sapagkat inyong tinutulungan ang bawat isa sa bawat minister. Lord, aming dinudulog sa inyo sa araw na ito ang amin pong kapatid, ang kapatid namin na si Leia at saka si Mil. Nawa, Lord, mamagitan po kayo sa problema nila. Nawa, tulungan po ninyo sila na sumunod sa inyo na naisin and honor you in their lives. Aking dinudulog sa inyo sa dalangin ang pamilya ni Pastor Jonafel de la Cruz ng Sunrise ng Green Valley Baptist Church. Tulungan po ninyo sapagkat ang pamilya ay nagkaroon ng sakit. Dalangin namin, Ama, na in times like this, you will reach for them. And through your miraculous power, you will heal each one of them. In the name of Jesus. Salamat po. Recently, inyong binigyan ng kagalingan ang father ni Sister Marie. At sila ngayon ay sa kanilang bahay. Thank you, Lord, for giving all their needs. Salamat sapagkat inyo pong tinulungan ang amin pong mga problem araw-araw bilang inyong mga anak. Salamat, Ama, sa araw-araw na pagbasa ng inyong salita at sa pagpanalangin ng bawat kapatiran sa isa't isa. Salamat, Panginoon, sa aming lupon ng mananampalataya
sa LCBF, sa North Cluster, sa aming convention. Salamat po sa mga estudyante na nag-aaral ng inyong salita. Patuloy po ninyong tinutulungan at tinuturuan. Aming dinudulog sa inyo sa dalangin ang mga kapatid namin sa iglesia na malayo sa amin. Here in the Philippines at ang iba ay sa labas. Nagtatrabaho at sila ay nananatiling hindi namin nakikita ng matagal. Dalangin namin, Panginoon, na wherever and whatever they are doing, you will kindly give them comfort, consolation. You will be giving them their needs and protection every day. Salamat, Ama, sa lahat ng inyong ipagkakaloob sa amin sa mga darating pang maraming araw. At nawa makita po kami na nagpapatuloy, getting inspiration from your Holy Spirit. Thank you, God, for this morning. Please bless us with your word, reminding us always and at all times as Christians. Salamat, Ama. Marami pong salamat. In the precious name of Jesus, our Lord and our Savior. Lord, naalaala ko po yung pamilya ni Jeffrey. Nawa tulungan po ninyo sila na manalig ng higit na malalim na pananalig sa inyo. Because it is in you that we trust and have faith, and only you will be our healer. Kapag ito, Panginoon, ay buo sa aming isip at sa aming puso na ang pananalig ay sa inyo lamang, inyo pong ipagkakaloob ang karapatan na maging anak ng Diyos at kami po ay karapat-dapat ng inyong healing. So in the name of Jesus Christ, I pray for the healing ni Jeffrey. Totally. Bless every member of the family to trust in you and no other else. Salamat, Ama. Maraming salamat. Thank you. And now may the love of God, the sacrifice of Jesus Christ on that cross at Calvary, and the fellowship of the Holy Spirit all benefit us as His children as we continuously serve Him and have faith in Him, simula ngayon hanggang magpakailan paman. Amen and Amen. Amen. Amen.